Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Meisha Amir from Japan, Kabayan. Pisces, this reading is for you. Tingnan natin ang 6 to 12 mo. Maraming salamat muna sa mga subscriber nyo, subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat sa nakatawa na puso ninyo mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details para sa personal reading ay nasa baba ng video na ito. Gawin nyo lang itong guide, kayo pa rin na makapagpapabago ng inyong pamumuhay. Okay? Maaring vice versa ha. Iba ang general reading sa personal reading. Okay, Pisces. Oh, you look to the future naman, tanda mo nasa sa'yo palagi si Ki. No? May mga bagay o aspeto ng buhay mo na magkakaroon na ng growth. There's a lack, achievement, pero nasa kamay mo yung susi. No? Magkakaroon ng mga abundance or positivity happen. Yun. May mga mag-a-unlock sa'yo. May mga answer o may mga mag-o-open na mga either idea or mga gusto mong gawin o gagawin mo, a-actionan mo. Yan. May mga pagbabago na iyong destination. Yan. May mga pagbabago na. Sa iba dito, extension. Or may mga sitwasyon na mag-fulfill, no? Sa nakita ko dito. May mga sitwasyon na magkakaroon ka ng reflection, siguro emotions, reflection from your emotions, maaaring sa nakaraan o mga nangyayari sa buhay mo. Pero you're starting a new beginning na rin kasi, no? Ibig sabihin, may mga sitwasyon sa buhay mo na maaaring magtapos na. Magkakaroon ng ending sa ibang aspeto ng buhay mo, sa iba sa inyo. Sa iba naman sa inyo is may mga, there's a child, ano? Hindi ko alam kung meron bang mahilig ka ba sa bata or may pamangkin ka or may mga buntis or mga anak, parang ganun sa nakita ko dito, no? Sa iba naman sa inyo, idea of a new beginning in your life sa nakita ko dito. Maaari may mga alaga kayo na aso, pusa, mga ganyan sa iba sa inyo, or nahandoon yung situation na may mga bagong na tao na makikilala na maaring magiging person na trustworthy. Yun ang nakikita ko dito, no, sa iba sa inyo. Or mga tao na magiging makakasama. Magkakaroon ng connection, kumbaga, sa tao na yun. So, nakita ko dito. Andito na rin yung pagbabalik na iyong confidence and ng sigla mo. Andito na rin yung alam mo sa sarili mo kung ano yung mga a-actionan mo this time, mga idea mo. Alam mo na yung mga main concern mo this time. So, nakita ko. Sana walang magkaroon ng mga depression. Sana matapos na yun. No? May tao ako nakita na may sakit, illness, parang magkakasakit. Maaring bata o mas bata sa'yo or maaring ikaw. Yung nakita ko ito. Basta may taong may illness. Sana walang loss. No? Sana walang ganun. Sana tapos na yun. Sana walang mawala. Ano man yan. And then also, may mga tao, there's, 3 of swords agad. Naku naman. Okay. 3 of swords agad Sana walang ganun. No? May mga paninindigan ka na daw this time. Sa nakita ko dito. May mga paninindigan ka na, merong ka nang a-actionan this time sa nakikita ko dito. Andun na rin yung a situation from the past na maaring kakalimutan mo na, pero hindi pa rin maalis mo na magre-reflect yun sa'yo. No, na maiisip mo pa rin yun. Maaring iba sa inyo magkakaroon ng pagkakasundo, no? Sa isang tao na malapit sa'yo. Yan, magkakaroon ng pagbabati o pagkakasundo. Tingnan natin ang iyong energy, Pisces. Tapos na to. Okay, ang energy mo this time, sa nakikita ko sa ito, andito ka sa sitwasyon mo na you're starting a new beginning into your life, no? Maaari may mga sitwasyon na pag-iisipan mo na gusto mo nang mabago, gusto mo nang maalisin, gusto mo nang tapusin. May mga sitwasyon na maaring
Nalilito pa. Okay, may mga sitwasyon na magkakaroon ka ng decision making. Saan nakita ko dito? Magkakaroon ka ng decision making, pagkakaroon ka ng mga choices sa buhay mo this week. Saan nakita ko dito? Mga gusto mo umpisahan o gusto mo tapusin, alisin, ganyan. Kakaroon ka ng mga choices. May mga obstacle na kailangan mong harapin. Yan, harapin mo daw yung takot mo. Kung alam mo naman na nasa tama ka, protektahan mo yung sarili mo or depensahan mo yung sarili mo. May mga sitwasyon ako na nakita sa iyo na paninindigan mo or andun yung strong will mo sa nakikita ko dito. Pero when it comes dito you need to use your mind and intellect when it comes sa pagdidesisyon na pagsiguraduhin mo muna. Kasi nasa sa'yo naman si Ki. Yung nakita ko dito. Kung tama ba yung gagawin mo yun, desisyon na yun, ganun. May tao dito na want to commit sa'yo. Maaring itong tao na to, hindi mo siya kinakausap or wala kayong pag-uusap or binilak mo siya or ganun. May tao dito na want to commit at gusto kanya kausapin at gusto niya ng new beginning sa'yo. Maaring magulang mo, maaring kapatid mo, maaring karelasyon mo. Tingnan natin ang parating kay Pisces. Or maaring ikaw yun vice versa tayo. Parating, ito agad ang parating. Hindi maganda. May ang card mo. Kung saan na po. Okay. Tapos na po ito. Tingin ko nga, tapos na po ito. Okay. Okay, ang parating sa'yo, sa nakikita ko dito, hindi ko alam kung ikaw or someone sa buhay mo na hindi siya magiging interesado sa mga gusto mong mangyari, no? Ganun, nakikita ko. And then, yung iba naman sa inyo, mayroong marami kayong iisipin or magiging magulo yung isipan nyo. Sa nakita ko dito, maaari iba sa inyo, tama rin kayo. Iba sa inyo, umiksi this week yung inyong pasensya, medyo habaan nyo, no? Sa nakikita ko. Patient lang, no? Yan, magkakaroon ng mga pagkalito sa iba, makakaramdam na maaring takot, kaba, or may mga feeling emotions, ganyan, or handa yung situation na baka i-release mo yung fear mo tapos bigla kang magsalita at maghinay-hinay ka ha. Kung magkakaroon man ng conflict, medyo maghinay ka this week, no? Maging patient ka this week. Habaan mo pa yung pasensya mo. Kasi ang nakikita ko dito, maaaring magkakaroon ka ng mga agreement, disagreement, may impatient nga ikaw or someone into your life. Kung impatient siya, ikaw magiging patient ka. Ganun, gawin nyo, no? May mga battle, maaaring maiirita ka, may conflict, malaki man o maliit yun, may mga hindi magkakaintindihan sa iba sa inyo, may tao na pwedeng maging close-minded sa'yo, sa nakikita ko dito, may taong meron siyang mental distress or mag-aalboroto, maiinis, may mga alalahanin ka, sa nakikita ko dito, may tao na maaring mag-isip sa'yo ng kabiguan or ikaw ang mag-iisip ng ganun, vice versa. Sa nakita ko dito, sa iba sa inyo is malalack of goal ka sa mga bagay o sitwasyon na gusto mong umpisahan, no? Sa nakikita ko dito. Kasi andin yung emotions mo at andin yung pagiging magulo yung isip mo. Kaya you need to focus and kumbaga slow, relax, inhale, exhale. Ganun na para medyo hindi mag-miss yung mga plan mo this time. Sa nakita ko dito. Kasi iba sa inyo is baka lack of confidence kayo, lack of creativity, or lack of idea kasi ang dami niyong iisipin. O may mga bagay-bagay na gusto mong mangyari. Tingnan natin ang dapat iwasan ni Pisces. Iba dito, siguro may nagkakaroon ng
mag-away when it comes to a territorial, ano, kakaroon ng competition sa iba. Maaaring may tao nakikipag-compete sa'yo, ikaw nakikipag-compete ka din. Kaya medyo, ano lang kayo ha. Dapat niyang iwasan. Okay. Iwasan mo daw yung isang sitwasyon sa buhay mo, Pisces, yung pagiging matigas na tao. Hindi naman yung sinasabi na maging malambot ka, no? Kasi may ano yun eh, may binabagayan. May mga situation, di ba? May mga sitwasyon na kailangan pag-isipan, di ba? Kailangan hindi ganun ang maging ano mo, aura mo, or attitude mo, or sarili mo, ganun. Iwasan mo daw yung magiging masyado kang matigas, or yung masyado kang kailangang masunod, or vice versa tayo ha. Iulitin ko sa inyo, or vice versa tayo ha, kasi minsan nagba-vice versa to. O yung kailangang masunod, yung mga gusto mong mangyari into your life, ganyan, iwasan mo yun. Ang kailangan sa'yo ngayon, this time, is pag-aralan mong maigi kung yung mga dapat mo pagpasyahan, desisyonan, you need to focus and magkaroon ka ng logic, organize sa mga gusto mong mangyari into your life. Pag-aralan mong maigi, no? Pag-aralan mong maigi yung mga gusto mong mangyari sa buhay mo. O yung mga o kaya you need din na pag-aralan yung mga gusto mong sabihin. Kumbaga, yung mga pwedeng lumabas sa bibig mo, no? Or salita, ano naman salita yun. Yun na nakikita ko dito. And iwasan mo yung syempre, hindi ko naman sinasabi na hindi mo pwedeng protektahan yung sarili mo. You need to protect yourself, syempre, sa nakikita ko rito. You need to protect yourself and put effort sa mga bagay na gusto mong mangyari into your life. Pero, pag-aralan mong maigi at isipin mong maigi ng 200 times kung yung plano na yon o yung situation na yon o yung gagawin na yon and nasa tamang lugar o tama ba, no? Yun na nakikita ko. Yun. Alam ko naman na kung tutuusin nga, you have a wisdom to clarity, yung mga project no? And this time, mas maganda na mas gawin mo yun, no? Kung sa mga aspeto ng buhay mo yan. Yun, iwasan mo na hindi mo pag-aralan maigi yung mga bagay-bagay o sitwasyon na gusto mong fokusan or gusto mong aksyonan o desisyonan, ganyan, o pagpasyahan. Tanda mo, you are the leader of yourself. Sa pagiging leader kasi ng tao, depende yan. Either mapapasama ka or hindi. Diba? Ganun naman talaga, diba? Kung magiging mabuti ka sa empleyado mo, yung mga empleyado mo, magiging mabait at mabuti at tutulungan kanila na umangat ang business mo. Pero kung magiging malupit ka sa mga tao na empleyado mo, ibabaksa kanila. Diba ganun yun? Yan din yun sa lahat ng aspeto ng buhay. No? Love. Tingnan natin ang love. Love is sa lahat, kapatid, anak, magulang, anak, karelasyon. Okay, when it comes to a love, yung iba sa inyo, siguro wala na talaga. It's ending, no? Sa nakita ko dito. Andun na rin yung situation na maaring hindi na kayo nag-uusap o nagka-blockan na o wala na as in, no? Pero yung isa dito, sa nakita ko dito, isa sa inyo is still stress, depressed, o nahatak pa siya na nakaraan, no? Sa nakikita ko dito.
Yun. Andoy naman yung sitwasyon na itong taon na to is gusto niya kang kausapin kasi gusto niya mag-heal itong situation na to. Is still trapped. Nagkakaroon siya ng frustration o self-imprisonment dun sa sitwasyon ninyong dalawa or maaaring ikaw to or vice versa. Kung sino man to sa buhay mo, maaaring kapatid mo, magulang mo, karelasyon mo. Yun ang nakikita ko sa kanya. Gusto niyang mag-heal itong relationship na to and then gusto niya mag-sorry. Or ikaw ito ha. Gusto niya magkaroon ng pagsasaayos. Isa sa inyo kasi still stuck. No? Andun yung situation na isa sa inyo nagiging cold. Yun ang nakikita ko. Pero, if ever na kayo nagkahiwalay nito o wala na kayo pag-uusap, babalik ito. Kasi gusto niya uling bumalik para magkaroon ng tamang pag-uusap o healing itong relationship na to. Pero andun siya sa sitwasyon na maaaring naghihintay siya ng tamang panahon, pagkakataon, o situation, no? Sa nakita ko sa kanya. They feeling alone, hindi yung sadness, hindi yung mga bagay na hindi niya kayang i-accept, yung nangyari, hindi sa relationship. Maaring iba sa inyo is iniwan kayo sa era nito, or handa talaga yung gusto niya ng magkaroon ng renewal, kasi sinasabi nitong tao na to na mahalaga ka sa kanya. Hindi pagpapahalaga. Wini-wish niya na magkaroon ulit kayo ng connection itong tao na to. Tingnan natin kamusta ang money ni Pisces. Kamusta po ang money ni Pisces this week? Okay naman pala. Okay, when it comes to your money, okay naman. Nabibili mo naman yung gusto mo. Nakakain mo naman yung gusto mo. Nakakain ka pa naman. No? 3 times a day, 2 times a day. Sa nakita ko to. Pero, pag-ingatan mo pa rin yung pera mo, no? Sa ngayon kasi, medyo magkakaroon ka ng mga creative block o may mga blockage. Ako nakikita dito. Kasi, hindi siya magsasucess pa sa ngayon. Kumbaga, andun yung situation na maaring may mga pera na medyo lumabas, ganyan, sa nakita ko dito. Hindi ko pa nakita yung successful talaga. Kaya medyo kung magkakaroon ka ng pag-aalaga or pagmamanage ng maigi when it comes to your money, magiging okay naman siya. Kung tutuusin, hindi ka naman nawawalan. Hindi ka nawawalan. Pero, hindi lang siya nagsasucess pa totally. Kumbaga, kailangan mo umaksyon para mas lalo siya. Kung gusto mo talaga siyang lalong mag-success o makaipon ng pera or gumanda yung mga takbo ng iyong, kung may negosyo ka ba, trabaho, ganyan. Kailangan mong tumutok doon. No? It's up to you to make it happen para magkaroon ka ng more positivity. Magbigay ka ng effort and hard work and you need to commit para magkaroon ng development dito more. If you want lang naman. So, nakita ko dito. Pero if ever na kontento ka na sa meron ka sa ngayon, okay lang din yun. Any opportunity pa po kay Pisces? May travel ba kayo within 6 months? April, May, June, July, August. April, May, June, July, August, September. Ganyan. Or next month, week, 6 months, parang ganun. Nakita ko. Baka September, August, ganyan. Tingnan natin. Any opportunity. Or weeks man siya ha. Maaring nangyari na or mangyayari pala. Opportunity. Okay. Opportunity mo, meron kang pinag-iisipan na gustong gawin. Pero, isip lang. Nasakit ako dito. There's an opportunity or idea ako na nakikita dito na gusto mong gawin. No, na gusto mo makipagsapalaran dito. Pero ang nakita ko dito, medyo pinag-iisipan mo pa ata itong bagay nito o need to plan, ano, sa nakikita ko dito. Maaring nagkukos din kasi siya ng pera related
sa nakikita ko dito. Maaring kulang pa yung pera mo, o kaya may mga gusto kang gawin na medyo nagkukulang ka sa pera or income, mga ganun sa nakita ko dito. Sa iba naman sa inyo, ang opportunity sa inyo, may tao dito na babalik kasi want to heal o kailangan gusto niya ng peace o renewal sa inyong dalawa. Sa nakita ko to, gusto niya ng new horizon. Maaari tong tao na to is kasi gusto niya mag-sorry eh. Yun na nakita ko. Parang lumabas na rin siya kanina, di ba? Gusto niya talaga ng new beginning sa'yo. Sa nakita ko. Maaari itong tao na to, medyo hindi naging maganda yung inyong situation, ano? Pero gusto niya makapag-ayos sa'yo eh. Pero hindi ko nakikita yung ano niya. Stagnant kasi siya. Yun ang nakikita ko. May tao dito, wala siyang action pa. Gusto niya umaksyon, pero puro isip ang nakita ko dito. May tao dito na nag-iisip ng dark thoughts sa'yo sa nakikita ko dito. May tao nag-iisip. Sana naman hindi kanya iniisipan na mamatay ka na, Diyos mayo. Or mawala ka na. Parang ganun. Hindi naman kayo siguro lahat yun. Huwag niyong isipin na general reading tayo ha. Kayo pa rin ang mag-aano ng buhay niyo. Advice po kay Pisces. Devil again? Kanina ka pa nilalabasan ng devil. Diyos ko po, Marimara. Hindi yan. Devil, ano bang ano mo? Labas ka ng labas sa amin. Ano sana ba to? Okay, ang advice sa'yo. Ang advice sa'yo, kailangan mo daw ngayon is tumutok sa sarili mo. Kasi tandaan mo, you are worthy. No? Harapin mo yung takot mo. Sinasabi dito, kung ano may mangyari o maging resulta nun, tanggapin mo. Huwag kang matakot. Harapin mo yung takot mo. Kung kailangan magsalita ka, kailangan mo magdesisyon o humakbang, gawin mo. You need to release yourself sa situation na nai-stuck ka, na natatrap ka. Kailangan mong lumaya doon, no? Release mo yung limiting belief mo o yung i-reclaim mo yung power mo. Be independent. I-restoring mo yung control mo sa sarili mo. Yun ang nakikita ko dito. And then, huwag kang mag-isip ng negativity into your part na gusto mong magkaroon ng pagbabago doon. It's time na magkaroon ka ng renewal sa sarili mo. No? Kumaga, magkaroon ka ng recovery sa sarili mo. Magpakasaya ka rin. And siyempre, don't hide your feelings. Sinasabi dito, may mga bagay o sitwasyon na kailangan mo na ikat, alisin, baguhin. Kasi alam mo sa sarili mo kung ano yung tama. O alam mo sa sarili mo kung ano yung mga dapat aksyonan o ayusin o desisyonan, no? Sa nakita ko dito. Yun ang advice. Kung kailangan lumabas ka, to be happy, ganyan, o kaya mag-refresh ka, labas ka sa outside, makakita ka malang ng mga puno-puno, ganyan. Kung meron man sa Pilipinas, kung sa Pilipinas kayo, mga park, yung ma-relax na yung utak mo, ganun. Yun ang sabi dito. Para makabawi ka man lang ng iyong nawalang power in the past o yung lungkot na yun. Tandaan mo, nasa sayo si Ki. Nasa sayo yung lahat ng solution in life. Yun. Arigato namaste, God bless.